Mahigit ₱1 milyon ang patong sa ulo ng suspect sa tumadtad ng saksak sa isang graduating student sa Dasmariñas, Cavite. Tinutuntun na siya sa tulong na makakuha ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. 14 na saksak ang kumitil sa buhay ng graduating student na si Queen Lian Daginsin. Nitong Martes natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang kwarto sa isang dormitoryo sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng katiwala ng dorm, ilang kaklase ni Lian ang nagpunta at nagtanong sa kanya dahil hindi raw pumasok ang dalaga. Kinatok namin ng malakas, wala pa din. Then binuksan namin yung doorknob. Nag-open naman siya kaso hindi kami nakapasok kasi may double lock sa loob. Paghila namin ng bintana, bukas siya. Then nakita namin na nakahiga na at may dugo. Pangunahing suspect sa krimen ang lalaking nakasombrero at naka-face mask na nakunan ng CCTV habang paakyat sa ikatlong palapag ng dorm. Ayon sa pulis, posibleng nakapasok ang suspect sa dorm nila Lian sa pamamagitan ng katabing gusaling niyan. Umakyat daw ang suspect doon sa rooftop sa katumalon doon sa second floor ng dorm. May gate sa second floor pero hindi nakakandado kaya itong suspect umakyat sa third floor at tumungo doon sa kwarto ng biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV sa third floor, makikita ang suspect na nanggaling umano sa kwarto ni Lian. May nakasukbit na sa kanyang balikat at may pinaiikot-ikot na bagay sa kanang kamay. Ayon sa katiwala, malamang sa bintana ng kwarto dumaan ang salarin. Kasi bukas yung bintana niya. Kahit po may makiat na magnanakaw, kung sarado po yun, hindi po talaga siya makakapasok sa loob ng kwarto unless mag-ingay. Pagnanakaw ang nakikitang motibo ng mga pulis dahil nawawala ang cellphone at ilang gamit ng dalaga. Nag-alok na ng ₱1.1 milyon sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Bahagi ng halagang yan ay galing kina Cavite Governor John Vic Remulla at Senator Bong Revilla. Kanina nagsagawa ng prayer vigil ang mga kaklase at kaibigan ni Lian sa De La Salle University, Dasmariñas. Dasal nila, hustisya para sa biktima. Ang pamilya ni Lian hindi matanggap ang nangyari. Sana kinuha niya na lang yung mga gamit. Sana hinayaan niya na lang ang ate kong natutulog. Nananawagan po ako sa pulisya na sana po mas mapabilis yung hustisya para po sa kapatid ko. Iniisa-isa na ngayon ng mga pulis ang kuha ng mga CCTV sa lugar para makilala ang suspect. Hinigpitan na rin ang seguridad sa paligid ng eskwelahan dahil nangyari ang krimen sa dorm na nasa tapat lang ng universidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.